Ex-boyfriend ni Juliana si Kevin. First sa lahat ng bagay. First boyfriend, first kiss, first love, and first heartbreak. Pumunta siya ng Paris to mend her broken heart. After 2 years ay bumalik siya ng Pilipinas. Hindi niya akalain na makikita sila ulit. I have a proposition, Juliana. You can have my body. You can have me as long as you want. No strings attached. No feelings involved. Napatameme si Juliana sa sinabi ni Kevin. Tatanggapin ba niya ang offer nitong maging fubo sila? From ex-boyfriend to boss to lover, real quick. Hindi na siya makapag-isip ng matino. Bahala na. Oh God, Juliana, you're so hot. Napaigtad si Juliana sa paggalaw ni Kevin. Babe, baka may makakita sa atin. Sambit ni Juliana habang habol niyang kanyang hininga. Walang makakakita sa atin dito, babe. Trust me. Pinapunta siya ni Kevin sa kondo nito na malapit lang sa school nila. Miss na daw na siya nito. Nakaabang na si Kevin sa elevator nang i-text niya na OTW na siya. Bigla siyang hinablot sa bewang, papasok ng elevator at siniil ng halik. I miss you, babe. Sambit nito habang pinindot pa sarang elevator papunta sa unit nito sa 11th floor. Mapusok ang mga halik nito. Hindi alam ni Juliana kung ma-excite ba o matatakot na baka biglang bumukas ang elevator at may makakita sa kapusukan nila. Gusto niyang umungol sa sarap ng sensasyon na ginagawa ni Angelo sa katawan niya. Babe, not here. Makaawa kong sabi sa kanya. Trust me, babe, this will be fun. Nakamaiksing palda at crop top lang ako kaya malaya niya nagagawa ang gusto niya sa katawan ko. Masyadong malakas ang sensasyon na naramdaman ko para patigilin siya. Mataimtim niya akong pinagmamasdan habang ginagawa niyang pagpapaligaya sa aking katawan. Napayapos ako sa kanya na mutik na ako matumba sa pagkaubos ng lakas ko. Did you enjoy, babe? Tanong niyang nakangisi sa akin. Pervert! Kunwaring nainis na sagot ko. Bumukas ang elevator at lumabas na sila. Sa bahay ni Juliana. Anak, gising na! Napabalikwas si Juliana sa pagkatulog niya. Napahawak siya sa ulo niya at napailing. Hay, napanaginipan ko na naman siya. Ex ko si Kevin, siya ang first ko sa lahat ng bagay. First boyfriend, first love, first kiss, and first sa kama. Hindi ko alam kung bakit lagi ko siyang naiisip lately. Pati tuloy sa pagtulog ko, siya pa rin ang napapanaginipan ko. Hay, eto na yatang sinasabi nila na first love never dies. Napailing siya sa sarili. Anak, mayaman si Kevin na ex niya. May impluwensyang pamilya. May kapatid pa itong lalaki na si Lennon. Siyang panganay kaya siyang inaasahan ng papa niya na hahawak sa mga kumpanya nila. Si Lennon naman ay easy-go-lucky. Bunso kasi. Babaero din ito, hindi tulad ng kuya Kevin niya. 3 years ang agwat nilang dalawa. Biglang nalungkot si Juliana sa alaala ng nakaraan. Naluluha na naman siya tuwing naiisip niyang nangyari sa kanila ni Kevin. Ang biggest heartbreak niya. Wala kaming formal closure, basta na lang akong lumayas ng Pilipinas nang walang paalam. Dahil na rin siguro sa bata pa ako noon. Hindi ko kayang i-handle yung sakit na dulot ng first love ko. Hay, ano ba self? Bakit ayaw mag-move on ng puso mo? Bakit kasi ayaw mong mawala sa isip ko, Kevin? Kastigo niya sa sarili. Ganun siguro talaga ang first love, lalo na kapag wala kayong closure. Ang daming tanong sa isip mo na hindi mo masagot. Naiiyak na naman siya kapag naalala niya ang nakaraan. 2 years nang lumipas pero parang fresh pa rin sa utak ko ang mga nangyari. Hay, kailan kaya ako makaka-move on? Ano ba naman kasi itong ginagawa ko sa sarili ko? Nagiging masokista na yata ako. Madami namang naliligaw sa akin pero wala akong sinasagot sino man sa kanila. Hindi pa ako nakapag-boyfriend simula nung maghiwalay kami. Ayaw ko maging unfair sa kanila dahil alam ko naman sa sarili ko na si Kevin pa rin ang mahal ko. Siya pa rin talaga. Tumayo na ako at tinapos ang pagmumuni-muni. May interview ako sa bago kong trabaho as secretary sa isang accounting firm. Gusto ko namang i-practice ang napag-aralan ko bilang accountant. Pero dahil hindi ako nakakuha ng board as CPA, dahil pumunta na ako sa Paris after graduation, secretary na muna ang a-applyan ko. Kukuha muna ako ng experience sa accounting firm na pagtatrabahuhan ko.
After kong maligo, sinuot ko ang bagong bili kong damit from Zara. Nag-shopping ako kahapon para sa interview ko ngayon. Kailangan ko magpa-impress sa aking future boss. Napangiti ako habang nakatingin sa sarili ko sa salamin. Madaming nagsasabing maganda ako. Half American ako dahil Amerikano ang tatay ko. Sa height ko na 5'10", pwede nga raw ako sumali sa Miss Philippines. Proportion daw ang katawan ko, tamang laki lang ng dibdib. Maliit ang bewang at tamang laki lang din ng balakang. Hindi naman sa pagmamayabang pero matalino din naman ako. Hindi naman siguro ako kulelat ko sakali. Napangiti ako sa mga naiisip ko. Retired teacher ang mommy ko at retired pilot naman ang daddy ko. Nag-iisang anak lang ako, masasabi kong masagana naman ang pamumuhay namin pero kasi hindi ako sanay na umaasa sa magulang ko. Kahit pa na ibibigay nilang pangangailangan ko, pero hindi naman ako naging spoiled na bata. Mas gusto ko pa rin na paghirapan ang sarili kong pera. Nakasuot ako ng black na v-neck blouse na medyo na-expose ang dibdib ko, pero hindi naman bastusin tingnan. Pinaresan ko ng white coat ang long pants na fit din sa hubog ng katawan ko. Napaka-sopistikada ng dating ko. Nag-spray na ako ng pabango na lumabas ng kwarto. Mom, hindi na ako kakain ha. Baka ma-traffic ako. Pasigaw kong paalam sa mami ko. Okay, sige anak, mag-ingat ka. Sana matanggap ka sa bago mong trabaho. Pasigaw niya ring sagot habang nag-almusal sila ni Daddy sa garden. Thanks mom. Bye dad. Nag-flying kiss ako sa kanila at sumakay na sa kotse ko. Sabay kaway palayo. Namiss ko maging busy ulit. Excited ako sa magiging new work ko. Kaya gagalingan ko talaga mamaya sa interview ko para matanggap ako. Although sure naman yun. Kasi ang kababata kong si Jack ang nag-offer sa akin ng job. Business partner daw nito ang nangangailangan ng secretary. 1 month pa lang ako sa Pilipinas. Galing ako sa Paris and nag-work as a model. Naawa kasing pinsan ko si Ate Ami nung mag-break kami ni Kevin. Naalaala ko kung paano ko tinulungang makalayo sa Pinas ng pinsan ko. 2 years din ako na nagtrabaho sa Paris as a model. Fashion show dito, fashion show doon, naging cover ng mga magazines. May mga billboard din ako sa Paris dahil ako ang model ng isang kilalang makeup company doon. Pinagod ko sarili ko para ma-divert ang emptiness na naramdaman sa puso ko. Nakauwi ka na dito sa atin, miss ka na namin ni daddy mo. Paglalambing ng mami ko nang tumawag ako sa kanya. Sige mom, mag-file na ako ng bakasyon para mag-bonding naman tayo. Napangiti bigla si mommy sa sinabi ko. Talaga ba anak? Maiba ako. May boyfriend ka na ba dyan? Nakangiting tanong ng mommy ko. Ano ka ba ma'am? Bakit mo naman natanong yan? Alam mo namang busy ako sa trabaho dito. Alam kong alam ng mommy ko bakit ako pumunta sa Paris. Para makalayo sa heartache ko at makamove on. Hindi rin naman niya ako pinigilan sa desisyon ko noong lumayo kasi kasama ko naman ang pinsan kong si Ate Ami. Pinapatay ko ang sarili ko sa work para makalimot pero pag uwi ko ng apartment, siya pa rin talaga ang nasa isip ko. Ganun talaga siguro kapag first love mo. Hay, paano kaya ako makaka-move on nito? Biglang nalungkot na naman ako sa pagmuni-muni ko. Namalayan ko na nasa parking lot na pala ako. Ang haba pala ng pagmumuni-muni ko. Kung saan-saan napunta ang utak ko. Mapait akong ngumiti. 8:30 AM na nang dumating ako sa harap ng building ng KF accounting firm. 9 AM ang interview ko kaya may time pa ako na mag-freshen up. Ang KF accounting firm ang isa sa mga tinitingalang firm dito sa Pinas. Mataas na tao ang mga kliyente nila. Nakita ko na si Jack na nakaabang sa akin sa elevator. Hi Guaps! Nakangiting sambit ni Jack sa akin sabay halik sa pisngi. Guaps ang tawag niya sa akin. Short for guwapa. Ibig sabihin maganda. Kababata ko si Jack sa probinsya. Lumipat lang kami ng Manila nung nag-college na ako para dito na mag-aral. Pero hindi nawala ang communication naming dalawa. Mayaman din ang pamilya nito. Siya ang humahawak sa kanilang family business. Hi Pogs! Sambit ko din. Pogs, short for Pogi. Yun naman ang tawag ko sa kanya. Mustang Paris, parang lalo kang gumanda ah. Biro niya sa akin. Ano ka ba? Matagal na akong maganda. Patay na patay ka nga sa akin, hindi ba? Ikaw lang eh. Ayaw mo pa akong sagutin. Biro niya. Matagal na itong nagpapahaging sa kanya pero sinabi niya na hindi pa siya ready. Naikwento niya dito noon ang tungkol sa ex-BF niya.
Wag mo na akong idagdag sa mga koleksyon mo kung ayaw mong malibing ng buhay ni Daddy. Pagbibiro ko sa kanya. Ang lakas ng tawa niya. By the way, ready ka na ba? Your future boss is waiting at his office. Kung alam ko lang na gusto mo pala maging secretary, edi sana sa akin ka na lang nagtrabaho. Nakangising sabi nito. Nag-resign daw ang secretary ni Mr. Falcon kaya he's looking for a new secretary. Urgent! Ang daming kwento ni Jack habang nasa elevator kami paakyat sa 18th floor kung saan ang office ng CEO ng AF accounting firm. Pero hindi ako nakafocus sa kwento niya, napapaisip ako. Falcon ba ang magiging boss ko? Is he related to Kevin? Falcon din ang apelyido ni Kevin. Sana naman hindi. Hindi pa ako ready na makita siya ulit. Iwinaksi ko ang pag-aalala ko, madami namang Falcon sa buong Pilipinas. Ang malas ko naman kapag nagkataon. Pagkarating namin ng 18th floor, tatanungin ko na sana kay Jack kung anong first name ni Mr. Falcon nang biglang bumukas ang office at lumabas doon no other than my ex-BF, Kevin Falcon. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Parang bumalik lahat ng mga nangyari 2 years ago. KF means Kevin Falcon. Ang tanga-tanga mo, Juliana. Bakit hindi mo naisip yun? Bakit kasi hindi mo muna tinanong si Jason bago ka pumunta dito? Pangkakastigo niya sa sarili niya. Bro, this is Miss Juliana Jones. She's the one I'm telling you about. Sambit ni Jack habang pinapakilala ko kay Mr. Kevin Falcon. Si Kevin naman ay mataimtim na nakatitig sa kanya. May hapdi sa mga mata nitong nakatitig sa akin. Hello, Mr. Falcon. Sambit ko sabay abot ng kamay ko. Hindi niya tinanggap ang pakikipagkamay ko. Nagulat si Jack sa inasal ni Kevin. Miss Jones, please come to my office. I want to talk to you in private. Utos ni Kevin sa kabiglang tumalikod. Sumunod ako kay Kevin, nakayuko na nanginginig ang tuhod na hindi ko alam kung makakaabot pa kaya ako sa office na hindi matutumba. Naiwan si Jack na nakatayo at naguguluhan sa mga nangyayari. Close the door, Miss Jones. Sambit ni Kevin, nakaupo ito sa swivel chair niya na as if he owns the world. In fairness sa kanya mas lalo siyang gumwapo. Sa tangkad na 6-footer lalong nagpatikas sa gwapong mukha nito. Dating varsity basketball player si Angelo kaya makikita sa pangangatawan niya na physically fit ito. Classmate kami ni Kevin sa Ateneo sa kursong BS Accountancy. Ako ang muse ng basketball team at si Kevin naman ang MVP. College sweethearts kami since first year college ay binabakuran niya na ako para walang umaali-aligit na boys sa akin. Takot din ng mga to sa kanya dahil isang pamilya nila sa shareholder ng eskwelahan. Madami nagkakagustong babae sa kanya pero ako maswerteng babae na pagtuunan niya ng pansin. Well, hindi rin naman siya lugi sa akin. Madami nga nagsasabing perfect match daw kami. Isang maganda at isang pogi. Hindi mapigilan ni Juliana na suriin ang dating boyfriend. Napakagwapo pa rin ito. I wonder kung ilang abs nang nakatago under those shirt. Kung hindi lang nakakahiya ay baka nahagkan na niya ito. Aaminin niya, miss niya na to pero hindi. Magunos dili ka, Juliana. Kaya ka nga lumayo kasi may fiancé na siya, hindi ba? Iniling ni Juliana ang kanyang ulo para iwaksi ang nasa kanyang imahinasyon. Miss Jones, pagpukaw ni Kevin sa kanya na nagpabalik sa kanyang wisyo. So, Juliana, long time no see. How are you? Bakit nandito ka? Hinanap mo ba ako? Hindi ka ba naka-move on sa akin? Tanong ni Kevin sa kanya. Kunwaring hindi niya alam na darating si Juliana. Kanina pa siya hindi mapakali. Kanina pa niya hinihintay ang pagdating nito. Nagpanting ang tenga ni Juliana sa narinig na sinabi ni Kevin. Excuse me, Mr. Falcon. I don't know na nandito ka. At hindi ko rin alam na ikaw ang magiging boss ko. And for your information, matagal na ako naka-move on sa'yo. Pagsisinungaling ni Juliana para makawala sa pagkapahiya. Paano ba naman kung makatitig ka sa katawan niya, Juliana? Parang gusto mo pang pagpiestahan. Pang-aaway niya sa sarili niya. Well, I just don't work here, Juliana. I'm the CEO of this company. And this building is mine. Pagsambit ni Kevin. Kung sa iba niya ito narinig ay baka sabihin niyang nagmamayabang ito. Pero bakit kapag si Kevin, parang nakaka-proud pakinggan? Hush! Yan ka na naman, Juliana. Baka makahalata na si Kevin.
Tumigil ka. Pagsaway niya sa sarili niya. Since I urgently need a secretary and you're the most qualified for the position, you're already hired. Sabi ni Kevin na nakatitig sa kanya. Hindi malaman ni Juliana kung matutuwa siya sa narinig mula kay Kevin. Ano ba, Juliana? Kakayanin mo bang makita siya buong araw kapag dito ka magtatrabaho? Pakamatay ka na lang kaya ulit. Nababaliw na ata siya, kinakausap niyang sarili niya. I think there must be a mistake. I can't accept the job anymore. Why? Oh, I get it. You're not over me yet. Pangiinis ni Kevin sa kanya. Ang kapal naman ng mukha nito. Ganun ba ako ka-obvious? Kailangan ko ma-regain ang self ko. Hindi ako patatalo sa'yo, Kevin Falcon. Sambit niya sa sarili. Of course, I'm so over you. After all, it's been 2 years. I went to Paris after we broke up. Ano sa tingin mong ginawa ko doon? Tumambay sa kumbento? Taas noon niya sabi kay Kevin. Hindi niya alam kung bakit niya nasambit yon. Basta yun na lang ang lumabas sa bibig niya. Ang gusto niya lang mapagtakpan ng pagkapahiya. Kailangan niya depensahan ang sarili niya. Mukha namang nagtagumpay siya sa ginawa niya. Nandilim ang mukha ni Kevin. Pinukol siya ng matalim na tingin. Nanlisik ang mata ni Kevin. Nakipagtitigan sa kanya. Parang gusto siyang lamunin. So accept the position kung wala namang palang problema sa'yo. And correction, Miss Jones. We did not broke up. You ran away without explanation. You just assumed that we're over. Ha? Ano daw? Napaisip si Juliana sa sinabi ni Kevin. Ano na, Juliana? Pagpupukaw ni Kevin sa pagkatulala niya. Aalis at magtatago ka na naman ba katulad ng ginawa mo dati? Tanong ni Kevin sa kanya. Anong pinagsasabi nito? Ako ang nasaktan nun, hindi ba? Ako yung niloko, hindi ba? Bakit kung makaasta to parang siya yung agrabyado? Gustong isigaw at ipamukha ni Juliana kay Kevin na tumatakbo sa isip niya. Okay, I'll accept your offer. Natigilan si Juliana. Hala, bakit yun ang nasabi ko? Nagulat din siya sa nasabi niya. Puso ata niyang nagsalita at hindi ang isip niya. Pinagkanulo siya ng traidor niyang puso. Okay, good. You may start tomorrow. You can leave now, Miss Jones. See you tomorrow. Sabi ni Kevin sabay talikod ng swivel chair niya. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon na bawiin ang nasabi niya. Ang bastos! Hay, ano ba tong napasok ko? Help me God! Wala na talaga. Wala nang bawian to. Bahala na si Batman. Kevin's POV. Tinapos niya na kaagad ang usapan nila ni Juliana. Tinalikuran niya na ito bago pa maisipan ito na bawiin ang kanyang desisyon. God, I miss her so much. Napapikit siya. Akala niya hindi niya nakakayanin ang araw nito sa pagkikita nilang muli. Kagabi pa siya hindi mapakali. Akala ni Kevin ay ready na siya. Akala niya naka-move on na siya. Akala niya hindi na siya masasaktan. Puro akala. Ang daming akala. Hindi pa pala. Ano ba tong pinasok mo, Kevin? Nasa club lang silang magbarkada kagabi. Nakaprenting nakaupo na si Jack at Mark bago siya dumating as usual. Late na naman si Ismael. How is your secretary, bro? Balita ko critical siya ngayon. Tanong ni Mark sa kanya. Nabangga ng truck kami na manehong sasakyan ng secretary niya. Nasa ospital ngayon nagpapagaling. He's fine. Medyo matatagalan nga lang ang recovery niya. Hindi pa siya makakabalik sa work. Sagot niya. So, wala kang secretary ngayon? Ang hirap nun, bro. Sa dami pa naman ng business nyo, you need an assistant. Sabi naman ni Ismael. Napabuntong hininga na lang siya. I can help you to find a temporary secretary, bro. I have a friend who's fit for the position. Actually, she's not looking for a job. Nandito lang siya for a vacation. She's a model in Paris. Mukhang interesting. Nakangising tugon ni Ismael. Ayoko ng babaeng secretary. Pinangunahan niya na si Jack. Natawang mga to. Ayaw niyang haluan ng kalokohan ng trabaho niya. Lahat kasi ng mga naging secretary niyang babae ay nilandi siya. Gusto siyang pikutin. Alam ng mga barkada niya yon, saka hindi lingid sa lahat na hindi pa siya nakaka-get over sa ex niya kaya wala siyang social life. Bawal ang babae sa night out nila kapag nandyan siya. Boring nga daw siyang kasama. Are you sure about that? Tanong ni Jack sa kanya. Kinuha ni Jack ang phone niya at may hinanap to sa Instagram at inabot kay Kevin.
Napao ang mga kaibigan niya sa pinakitang picture. Natulala si Kevin. The girl in the picture is no other than his first love and first heartbreak. Si Juliana Jones. Natahimik siyang bigla. Sa tagal ng panahong ginugol niya ang sarili sa trabaho para makalimutan si Juliana, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Ito sanang pangarap nila ni Juliana pagka-graduate nila ng college. Ayaw niya umasa lang sa ibibigay na posisyon ng papa niya sa mga kumpanya nila. Eto siya ngayon, natutuliro sa pag-iisip sa pag-asang magkikita silang muli ni Juliana. Nakauwi na pala to. Ano, natulala ka na dyan bro. Kung ayaw mo akin na lang, I'll fire my secretary right away. Natatawang sabi ni Mark. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Hindi niya binanggit sa mga ito na kilala niyang babae sa picture. So what makes you think natatanggapin niyang work kung hindi naman pala siya naghahanap ng trabaho? Tanong niya kay Jack. Akong bahala, malakas ako dun. Nakangising sabi ni Jack. Biglang nakaramdam siya ng selos. Hindi niya pinahalata kay Jack ang ngit-ngit na naramdaman niya, pero parang gusto niyang patayin ito. Iniisip lang niyang may ibang lalaki na sa buhay ni Juliana ay parang sasabog na siya sa galit. Tell her to go to my office tomorrow morning. Humagalpak na tawang mga kaibigan niya sa sinabi niya. Bibigay din pala mukhang tinamaan si Mr. Masungit, pangasar ng mga kaibigan niya. Shut up guys, mas malakas na tawa ang pinakawala ng mga to, napabuntong hininga na lang siya. Alam talaga ng mga to kung paano siya inisin. Nakauwi na si Kevin sa bahay nila pero hindi pa rin siya mapakali na magkikita sila ni Juliana bukas. Nakahiga na siya sa kama at nakatitig sa kisame. Naalala niya ang kapusukan nila ni Juliana dati. Flashback. Babe, punta ka dito sa condo ha, after class mo. Miss na kita. Paglalambing kong sabi sa kanya habang kausap sa phone. Okay babe, I'll just finish my assignment. I'll be there by 6 p.m, sagot ni Juliana. Napapangisi si Kevin dahil naisip niya na kung anong gagawin niya sa girlfriend niya. Miss niya na ito kahit pa everyday naman silang nakikita. Hindi sila nagsasawa sa isa't isa. 6:30 p.m. na dumating si Juliana dahil marami pa raw tong tinapos na assignment. Hi babe! Hindi na nakasagot si Juliana dahil siniil niya na kaagad ito ng halik. I miss you, bulong niya sa tenga ni Juliana. Sinadya niya yun para akitin ng nobya. Naglakbay ang mga kamay niya sa katawan ni Juliana. Ano ba babe? Baka may makakita sa atin, pagpipigil ni Juliana. Walang makakakita sa atin. Let's have dinner babe, gutom na ako. Pag-iiba ni Juliana. Alam niya kung anong plano ng nobyo sa kanya. Later babe, may gagawin lang ako sa'yo. Miss na miss ka na ng junior ko. Nakangising sabi ni Kevin. Napahalakhak si Juliana sa narinig sa nobyo. Pumasok na sila sa unit ni Kevin. Nagmamadali si Kevin. Ayaw niya na mag-aksaya ng panahon. Pagpasok nila ay siniil niya kaagad ng halikang nobya. Napahawak si Juliana sa batok niya. Naglakbay ang mga kamay ni Kevin sa katawan niya. Dumiretso na siya sa pintuan ng langit agad-agad. Napasinghap si Juliana sa ginawa niya. Wala na siyang puwersa para makatayo kaya napahawak to ng mahigpit sa nobyo. Napangisi si Kevin. You're so ready for me babe. Medyo napahiya si Juliana sa sinabi ni Kevin. Alam na alam nito ang kahinaan niya. At hindi nagtagal, sabay nilang narating ang rurok. Napahiga si Juliana sa lamesa. Pareha silang naghahabol ng kanilang hininga. I love you so much babe. Bulong ni Kevin sa tenga ni Juliana. I love you too babe. Sagot ni Juliana, halos hindi na marinig dahil sa pagod niya. Napamulat si Kevin sa kanyang pagbabalik tanaw sa nakaraan nila ni Juliana. Shit, naramdaman niyang pananakit ng puson. Nakabukol na ang pantalon niya. Pumasok siya sa banyo para maligo at mawalang init ng kanyang katawan. It's been 2 years, pero ganun pa rin ang epekto ni Juliana sa kanya. You witch, Juliana. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi pa rin kita makalimutan? Tanong niya sa sarili. Iniwan siya ni Juliana nang walang paalam, hindi man lang siya binigyan ng chance na magpaliwanag. Ngayon, babalik na rin niyang pagkakataon. Papaibigan niya itong muli at iiwan tulad ng ginawa nito sa kanya noon. Be ready, Juliana Jones. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Lintik lang ang walang ganti. Ano kayang mangyayari ngayong boss na ni Juliana ang dati niyang nobyo? Magawa niya kaya nilang maitago ang tunay nilang nararamdaman ngayong araw-araw silang magkakasama sa trabaho.
Magawa kayang paibigin muli ni Kevin si Juliana at magantihan, gayong nasa puso pa rin niya ang dating nobya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.